Ayan mga idol tropa, kumusta po? Medyo matagal na hindi tayo nakapag-upload. Mahirap magkasakit mga idol tropa. At sana tuloy-tuloy na itong pagaling. At nang sa ganun madalas na uling makapag-upload. Okay mga idol tropa, sa video na to ay magkakabit tayo ng loud horn sa MIUI 125. At ito ay gagawin nating dual horn. So pagaganahin pa rin natin ang stock horn mga idol. Ayan, at gagamit tayo dito mga idol tropa ng Domino 3-way switch. At sa 3-way switch mga idol, kailangan lamang natin hanapin ang common wire. Dito sa Domino 3-way switch na gamit ko ay itong kulay blue wire ang siyang common wire. Common wire mga idol kung saan ito yung nasa gitnang wire ng 3-way switch. At dito naman sa dalawang wire, itong black at saka brown wire ay nagkakaroon ng supply kapag tayo ay mag-switch on sa magkabilang side ng 3-way switch. Ayan mga idol, so kanina unang pinutol ang kulay blue wire kung saan ito yung common wire ng ating 3-way switch. At pinutol ko na rin yung brown wire na siyang magiging trigger ng ating stock horn. At ang naiwan ay ang black wire na siya namang magiging trigger ng ating horn relay. Sa pagputol ng common wire at nung isa pang wire na siyang magiging supply para sa ating stock horn ay eksakto sa pink wire. Pink wire mga idol na galing sa grupo ng left side switch kung saan nandun ang ating horn switch. Ito po ay para sa trigger ng busina. At ang busina ng Yamaha motorcycle ay ground trigger. At ang gagawin natin sa pink wire na ito mga idol ay puputulin natin. Ayan, ito mga idol yung galing sa switch at ito naman yung papunta sa busina. Ang common wire ng 3-way switch mga idol ay ikakabit natin ito sa pinutol na pink wire patungo sa horn switch. At ang brown wire naman ay ikakabit natin ito sa pinutol na pink wire na patungo naman sa busina. At ito na yun mga idol, common wire ng 3-way switch ibinabit natin sa pink wire patungo sa ating horn switch. At ang brown wire na galing pa rin sa 3-way switch ay kinabit natin dito sa pinutol na pink wire patungo yan dito sa stock horn. Ayan mga idol, sana nasundan nyo po. At isang wire na lamang ang natitira, ito yung black wire na galing sa 3-way switch. Ngayon subukan na natin kung gagana ang stock horn. Upper side ng 3-way switch ay para sa stock horn. At ang lower side para naman sa loud horn. Ayan mga idol, so itong natitirang wire kung saan ito yung black wire galing sa ating 3-way switch. Ito naman ay magti-trigger ng ating relay or ng horn relay kapag ang 3-way switch ay naka-switch on sa lower side. Okay, at dito sa 5 pins horn relay mga idol, nilagyan natin ng wire ang pin number 30, pin number 87, pin number 85, at saka ang pin number 86. At dahil gusto ng may-ari na gawing rapid horn ang kanyang loud horn, ay naglagay tayo ng interrupter relay. At ang wire na galing sa pin number 85 at pin number 86 ng horn relay ay ikakabit natin ito sa parehong yellow wire ng interrupter relay. So walang baliktaran yan mga idol. At may dalawang wire na lang na natitira galing sa interrupter relay kung saan ito yung black wire para sa ground at ang red wire para naman sa positive. Okay mga idol, ang black wire na galing sa ating interrupter relay, ito ay mapupunta dito sa natitirang wire galing naman sa 3-way switch. At ito namang red wire ng interrupter relay, ito ay kakabit natin sa accessories wire. Ayan mga idol tropa, sana nasundan. Okay mga idol, nagtap ako ng wire sa accessories wire na galing sa stoplight switch kung saan ito yung brown wire mga idol. At pinagsama ko ng binalot ng electrical tape ang wire na galing sa accessories wire. Ito yon mga idol, yung binalatan na. At ito pong isang wire na hindi pa nabalatan, ito po yung galing sa 3-way switch. Ayan, ngayon mga idol, dito tayo sa interrupter relay. Ang red wire ng interrupter relay ay ikakabit natin ito
dito sa wire na binalatan na yung dulo kung saan ito yung galing sa accessories wire. At itong black wire naman ng interrupter relay ay ikakabit natin ito dito sa isang pang wire kung saan ito naman yung galing sa 3-way switch. Ayan, sana nasundan mga idol. At ito na yun mga idol, naikabit na natin ang red at ang black wire na galing sa interrupter relay. Ngayon, subukan muna natin mga idol kung gagana ang relay para sa rapid horn. Try muna natin ang stock horn mga idol. At ito naman yung para sa rapid horn. Ayan, good ang function ng ating relay para sa rapid horn. At sa ating horn relay mga idol, ang wire na galing sa pin number 87, ito natin ikakabit ang dalawang wire na pinagsama na galing sa magkabilang pin ng busina or ng loud horn. At ang natitirang dalawang wire na galing pa rin sa magkabilang pin ng loud horn, ito naman ay mapupunta direkta sa ground terminal ng battery. At ang wire naman na galing sa pin number 30 ng horn relay ay direkta natin itong ikakabit sa positive terminal ng battery. Pure copper wire number 18 at gamitan natin ng fuse 30 amperes mga idol. At pagkatapos natin maikabit lahat ng wire ay subukan uli natin kung maganda ang function ng stock horn at ng loud horn. Ayan mga idol tropa, okay na tayo sa stock at sa loud horn. Ngayon may isang request na lang ang may-ari ng motor at gusto niyang maglagay ng passing light sa kanyang mini driving light kasabay ng loud horn. At para magawa natin yon mga idol, ay kailangan natin dito gumamit ng isang diode. 10 amperes na diode ang gamit ko dito mga idol. At pareho ko nang nilagyan ng wire ang magkabilang dulo ng diode. Ngayon, ang gagawin natin mga idol tropa, punta tayo sa ating horn relay at hanapin natin ang wire na galing sa pin number 87. At sa diode naman, na kinabitan na ng wire ang magkabilang dulo, hanapin lamang natin mga idol tropa yung parte ng diode na walang marking. At ang parte ng diode na walang marking na dinugtungan natin ng wire, ito naman ay ikakabit natin sa wire na galing sa pin number 87 ng horn relay. Ayan, dyan natin ilalagay mga idol. At eto na, naikabit na natin. Ang wire na galing sa parte ng diode na walang marking ay kinabit natin sa wire na galing sa pin number 87 ng horn relay. At ang wire naman na nakakabit sa parte ng diode na may markings, ito naman ay ikakabit natin sa wire ng mini driving light na gusto nating pailawin, either sa yellow or sa white na ilaw. Okay, at dahil ang yellow na ilaw ang gagawin nating passing light or ang isasabay natin sa ilaw ng loud horn, itong wire na galing sa parte ng diode na may marking ay ikakabit natin ito sa yellow wire ng mini driving light. At ito na po ang huling wire na ikakabit natin mga idol tropa. Ayan mga idol, so sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nakatulong. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan niyo ang video na ito. Maraming salamat pong muli mga idol tropa.